Kunin mo ang 500 na to. Umalis ka na. Hati ba to o pamimintas lang? Kuya Jianping, huwag mo sanang maliitin. 6 buwan kang kumain sa karinderya. Tumira sa likod bahay. Sa konstruksyon, asin, bigas, mantika. Saan ka hindi gumagastos? 500 piso. Ito ay sa pag-aalala naming mag-asawa sa dati. Zaolin, ang lakas ng loob mong ilabas ang perang iyan. Jianping, kaibigan tayo, pero negosyo ay negosyo. Ang pangalan ko, Shaolin, ang nakasulat sa kontrata. May ambag ka, pero hindi sa'yo lang ang karinderyang ito. Zaolin, noong nakaraang taglagas. Pumunta ka sa maliit kong inuupahan. Ano ang sinabi mo? Kailangan ng kontratista para sa kantina, wala kang puhunan. Hindi ka marunong magluto, kaya ako ang magbabayad at magluluto. Kikita tayo, hati tayo sa kita. Salita lang yun noon. Sino ba ang nakakaalam kung kikita nga? Kami ang nagdala ng panganib. Panganib. 8,000 piso ang inilabas ko para sa karinderyang ito. Ako ang naghahatid ng sabaw para sa night shift, ang mga tiket sa pagkain. Isa-isa kong tinatala. Ngayon, katulong na lang pala ako. Ang tinatala niya ay mga tiket sa pagkain, hindi utang na loob. Ang ledger mo, hindi konsensya. Ano nang pakialam mo? Dayuhan ka lang. Ang kantinang ito ay sa mga Zhao. Zaoyon, huwag mong agawin ang ledger. Ang utang ay nasa puso. Hindi sa kandungan niya. Chen Jianping, ano ang ibig mong sabihin? Hindi na ako maghahanda ng pagkain. Kapag lumabas ka ngayon sa pintuang ito, huwag ka nang bumalik pa. Hindi ko nahahawakan ang kawali mo. Marumi ang 500 piso mo. Tara na, Jianping. Mamatay na akong gutom, hindi ako kakain ng pagkain ng kahihiyan. Ang isang punan ay aking papagod. Sa huli, 500 piso lang ang halaga. Kaya tandaan mo ito. Hindi galit pagtutuos lang. Sino ang tinatakot mo? Isang tagaluto lang. Akala mo kung sino ka? Haligi ng kumpanya? Mawala siya, titigil na ba ang operasyon? Siyempre hindi. Kunti lang ang ilagay. Alam ko, Sira, hindi umalsa ang masa. kaya ni Chen Jianping magmasa, hindi ako. Boss Hao, para ba sa tao ang mga siopaw na ito? O ipanambak sa scaffolding? May trabaho mamayang hapon. Baka mahilo at mahulog ang trabahador, ikaw ang sasagot. Isang siopaw lang naman. Hindi malambot ang sotanghon. Basta mainit ang pagkain, okay na. Ang arte-arte mo. Zhao, hindi ito hilaw, sinadya mong pinalya. Unang araw lang to, bukas gaganda. Noong nandito si Master Chen, may mantika pa sa sabaw. Mainit na sabaw sa night shift, pero gutom pa rin kami. Huwag initin, maasim na. Pwede pa ibenta kung lulutuin. Huhugasan ko ang lunchbox ko. Hindi ang kalderong masira na. Umalis ka rin. Sa negosyong pagkain, kung sira ang puso, sira rin ang kita. Kung magtutulak ka, hahadlangan kita. Huwag mo munang isipin ang malaking kita, bawiin muna ang puhunan. Ano ang ibibenta? Mainit na sabaw, 2 sentimos. Empanada, 15 sentimos. Mainit na sabaw, Mas masapa, to sa karinderya ng site. 3 empanada, 1 mangkok ng sabaw. Bukas babalik ka pa ba? Okay po. Matigas yung noodles. Kung ayaw mo, huwag mong kainin. Isang pagkain lang, bakit ang arte nyo? Paano magtatrabaho kung hindi busong? Mamaya, mahihina na ang mga braso nyo. Hoy, Mang Chen, bukas nandito ka pa ba bago matapos ang shift? Ano ba? Magtira ka ng 2 para sa akin. Kabuang kita, 12.6 pesos. Pagkatapos ibawas ang puhunan, 4.2 pesos na lang. Konti, pero malinis. Jianping, Bibili ako ng empanada. kailangan ba talagang ganyan ang tono mo? Tindera ako ng empanada. Kung hindi bibili, huwag harang sa tindahan. Huwag mong harangan ng ibang gustong kumain. Zaolin, kung may sasabihin ka, sabihin mo. Huwag harangan ang mga customer. Umuwi ka na. 150 pesos sa isang buwan. Ikaw ang magluluto. Huwag ka nang magtinda sa tulay, malamig doon. Inaasan ko ng 30. 200. Sa katapusan, bigyan kita ng 10%. Huwag masyadong ganit. 10%. Ilang trays ng siopaw ang naibalik? Ilang beses ka na napagalitan? Ilang tiket ang hindi natugma? Wala ka bang sariling bilang? May boses pa rin ako sa engineering team. Kung magtitinda ka sa tulay, isang salita ko lang, hindi ko sila papayagang bumili sa'yo. Kung pakakainin mo sila ng malamig na pagkain, sige, subukan mo. Pwede mong isara ang pinto, pero hindi ang mga tiyan nila. Mas masarap kaysa sa karinderya. Mainit, nakakabusong. Bukas ng tanghali, isasara ang likurang pinto. Walang lalabas sa site. Buksan, papasukin nyo kami para bumili ng pagkain. Kakainin namin yan. Ngayon, hindi na sila makakalabas. Umaasa siya sa mga trabahador, babaliin ko ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Bakit kalahati na lang ng tao ang nandito? Bakit hindi ka nag-aalala? Ano magagawa ng pag-alala? Nakakandado ang pinto. Hindi makalabas ang mga trabahador. E di ipapasok natin ang pagkain. Humanap ng kamag-anak sa loob.
Pamilya ang maghahatid ng pagkain. Hindi yan mapipigilan ng gwardiya. May kapatid si Kuya Kin sa carpentry team. Kuya Kin, maghahatid ka ba ng tanghalian sa kapatid mo? Nakakandado ang pinto. Hindi siya makalabas. Pakisabay ng order. May Haitian para sa iyo sa bawat order. Hiwalay ang sabaw, huwag ibubuhos sa kanin. Saan galing tong pagkain mo? Kay Mang Chen, paano ka nakalabas? Galing sa pamilya. Anong karapatan niyang pigilan yon? Bukas, pasabay naman ako ng isang order. Ano pangalan mo? Hindi ba't pinagbantayan ko siya sa pinto? Paano nakakapasok pa rin ang pagkain nila? Sino ang naghatid? Parang si Kuya Kin mula sa talyer. 12 ngayon. Bukas, baka mas marami pa. Naipasok na ang pagkain, pero dapat malinaw ang responsibilidad. E iisa natin ng malinaw ang responsibilidad. Pwedeng maghatid ng pagkain. Luto sa araw na yon, malinis ang lalagyan. Kapag may problema, ikaw ang sasagot. Isusulat ko ang 3 kondisyong ito sa pader. At sa ledger, pangalan ng nag-order, naghatid at tumanggap lahat nakalista. Matigas ang ulo mo, pero hindi naman gago sa trabaho. Huwag maluto ng sobra ang pagkain. Lalo na ang tao, huwag maloko. Ang tapang mo, alin bang kusina ang may ganang magsabi nito? Basta malinis ang konsensya, hindi ka matatakot mabaon sa utang. 12 para sa karpintero, 20 para sa mason, 3 para sa survey. Hiwalay ang sabaw. Ingatan mo, huwag mong ibubuhos ang sabaw. Kumakain lang naman, bakit kailangan pang pumirma? Sabi ni Zhao Yun, mapanatag ang kalooban kumain kapag malinis ang ledger. May bantay sa pinto. Paano nakakapasok ang pagkain mula sa labas? Paano nga ba niya nailalabas? Kung kaya niya, kaya ko rin. Magbaon din tayo ng pagkain. Dagdagan natin ang kanin para mukhang sulit. Kunin muna natin ang mga customer pabalik. Hindi ito pagkain, pa ito sa hayop. Walang kumakain. Ibenta natin ng mura, 2 piso na lang. Tingnan natin kung pupunta pa sila sa West Street. Mas mura ng 8 sentimo. Tignan natin kung di sila mahiya. Malaking bawas na ang 2 piso. Subukan muna natin ng isang araw. Kulang ng 42 na order. Malisyosong kompetisyon ito. Magbawas din tayo ng 2 piso. Hindi pwedeng magbawas. Kung hindi mabubusog ang mga trabahador, mahihina sila sa hapon. E di huwag bawasan. Kung natin sayang ang reputasyon natin. Punong-puno, mukhang sulit. Dapat mabilis nating mabawi ang mga customer. Iba ang lasa ng tukwa, at kulang na kulang ang ulam. Chef Chen, may mainit na sabaw? Yung maasim na tukwa sa kantin. Upo ka muna, inumin mo ng dahan-dahan. Mura nga kay Zhao Lin, pero kapag sumakit yan mo sa scaffolding, buhay mo ang nakataya. Narinig mo? Buhay mo ang nakataya. Pangaralan ng iba at pangaralan din ang sarili. Pwede bumaba ang presyo, pero hindi ang dangal. Nakausap ko si Zhao Lin sa engineering canteen. Pwede mura, pero hindi pwede ang bulok. Sirang pagkain. Hindi tiyan ang nasisira, kundi konsensya. Ulit na naman pumunta si Materials Officer Kin sa West Street. Talagang magsasabi ng masama tungkol sa akin sa harap niya. Pagkatapos, papahintuin tayo nito. Tapos na. Ang galing mo talaga, Chen Jianping. Sandali. Bukas pa ang karinderya. Sabihin mo ng maayos, huwag manakot. Anong sinabi mo sa Materials Officer? Na marumi ang mga baunan ko? Wala akong sinabi. Maasim ba ang tukwa o hindi? Alam namin. Anong alam mo? Isang manggagawa lang naman. Mayan, ito ang tindahan namin. Kung magmumura ka, sa labas ka. Nasa akin pa ang kontrata ng kantin. Itong maliit mong tiang. Gawin mo lang ng maayos ang kantin mo. Huwag mo akong turuan. Kung talagang magaling ka, hindi ka sana dito nang gagalit. Itigil ang pagbebenta ng baon. Bibigyan kita ng 200. Ipagbili mo lang ang sabaw. Huwag pakialaman ang baon ng team. Noon, 500 para umalis ako. Ngayon, 200 para tumigil. Mayan, bawat alok nyo, lalong nakakainsulto. Kailangan namin ng pera, hindi ang ganitong paghamak. Nagtitinda kami ng mainit na pagkain para sa nagugutom. Sige, magkita na lang tayo. Hindi sila titigil. Alam ko. Ngayon, 76 ang kabuuan. 18 higit kaysa kahapon. Ang nakakin ako sa. Masonerya, 23. Carpintero, siyam. Hindi ito karinderya, ito ay digmaan. Ang oras ng pagkain ay laban. Kapag mabagal ka, talo ka na. Kapag isang ligo, kailangan ka nalitan. Akin too. Mainit pa rin ang kanin ngayon, sabi ni Zhao Yun. Kung hindi mainit ang kanin, huwag magsingil. Mas malinaw pa ang bentang, to kaysa sa bintana ng Zhaolin Canteen. Mas panatag ang loob ko kapag ganito. May natirang kalahating kawali ulit ngayon. Initin na lang mamayang gabi. Kapag ininit ulit bukas, may magrereklamo na naman. Gaano pa katagal pwedeng umutang kay Manghi? Madalas siyang pumupunta sa West Street nitong mga nakaraang araw.
Mang Chen, isama mo ako bukas. Isulat dito ang pangalan, grupo at bilang. Hindi bababa sa 110 ang kailangan bukas. Kailangan ihanda ng maaga ang mga gulay. Kailangan kumpirmahin kay Manghi mamayang gabi. Punuin ang West Street bukas. Habang dumadami ang kanilang bentang, lalo tayong nalulugi. E di huwag nating bigyan ng gulay para lutuin. Manghi, huwag mo muna dalhin ang gulay sa West Street bukas. Boss Zhao, nauna ang order nila. Huwag kang magsawsaw sa dalawang negosyo sa kantina. Jianping, hindi ko na madedeliver ang gulay bukas. Isang buwan nang nakahold ang bayad ko, kaya sa'yo na lang ibibigay. Manghe, kailangan kong sabihin, kahapon bigla kang huminto. Muntik na kaming mawala ng mahigit 100 na order. Alam kong mali ako. Pwede kang mag-deliver sa hinaharap, hindi kita pipigilan. Pero huwag ka sabi ko, alam sa sinasabi. Pag-tulong ako. Ayaw mo ba yon? Ngayon, bayaran ang gulay. Araw-araw na ang bayaran, walang palya. Ganito ang gawin ninyo, mas panatag ang loob ko. Eh yung mga sangkap ko. Kukunin lahat. Tiyuhi ang ulam, nanay ang sangkap. 200, walang lugi sa kahit kanino. Ulam, sigurado. Sangkap, dagdag lasa. Sira, hindi lulutuin. Isang bisis lang naputulan ng gulay. May bagong daan ka na agad? Nagpadala si Lauhi. Nag-iwan ng gulay sa kanya. Kahit putulin ang supply, hindi mapipigilan. Huwag putulin supply. Bawasan presyo. 2 piso baunan. 3 araw pa tayo. Ibebenta ng palugi. Kung hindi tayo malulugi ngayon, sa susunod wala na tayong kawali. Bukas, 120 piraso. Sapat ang gulay. Konti ang tao. Kakayanin muna. Sa pagkain ni Ginoong Chen, hindi mababahala. Hindi pagkabahala, kakayahan. Hindi na tayo iisang kawali sa may tulay ngayon. Maliit pa ang sukat. Kahit maliit, kailangan tuntunin. Hiwalay talaan pagkain at gulay. Sino naghatid ng pagkain, isulat. Sino tumanggap pumirma? Huwag aasa sa salita. Mas detalyado ka pa sa project department. Pag nawala baunan, ledger ang magbabayad. Isang hina silahe, isang hina kalengke. Pag naputulang isa, ang isa naman ang sasalo. Parang 2 kawali ang ledger na ito. Pag lumamig isa, gamitin isa. Maunang carpentry team. Pangalawang batch masonry team. 3 survey group. Kasama driver. Bakit may dagdag na ledger? Sabi ni Zhao yun, pag malinis ang ledger, mainit ang pagkain. Yang mga baunan ninyo, mas malinaw kaysa ticket sa pagkain ng engineering cafeteria. Pag malinaw, walang makakapagkaila. Hindi na isang ledger. Ano ibig sabihin yan? Habang naghihiwalay, nagtitiwala mga manggagawa. Mas safe dito. Ako ang babae sa araw. Sa gabi, alin ko sa bahagi. Isang bahagi. Pang reserva. Ang ledger, hindi dapat iisang kopya lang. Mas mahalaga pa yung ledger na yan kaysa sa kawali mo. Pag nasira kawali, maayos. Pag nagulo ledger, magkakagulo. Tama siya. Sa ilalim ng counter. Ano na naman ang balak mo? Gusto ko maranasan niya kagulo pag nagkakalat ledger. Nakuha baunang carpentry team. Kulang lalagyan sa baw. Sabi, ako nang maglagat. Tama. Isang biyahe, 1 piso. Talaga? Binigay mo? Sinabi ko, ibibigay ko. Hiwalay ang bayad sa takbo at sa sabaw. Uminom ka, mainit pa. Hindi ako inom na walang bayad. Uminom ka, tapos kunin mo ang basket ng plato sa labas. Ito Chen, pwede pa ba akong maghatid sa susunod? Pwede, basta tumakbo ka. Tandaan ang mga maliit na kontrata. 5 order para sa masonry, 2 sa survey team. Huwag magkamali. Si Xiao Xuan, hindi pa nga marunong magbasa ng maayos. Pinapapirma pa kami. Sabi ni H. Zhao yun. Kahit sek lang, okay na yun. Nasaan si Chao Xuan? Naghahatid. Magkano binayad sa'yo ni Chen Jianping? Piso bawat takbo. Anong magagawa ng piso? Sabi ni At Zhao, bawal kumuha ng pera kung di nagtrabaho. Sino ang tumawag sa iyo sa daan? Si Tita Mayan. Anong sinabi niya? Tinanong niya kung magkano bayad bawat takbo. Nagsisimula na siyang magmanman. Mas mahirap bantayan ng tao kaysa sa gulay. Hindi na pwedeng basta-basta lang iwan ang ledger. Madalas pumapasok si Chao Xuan sa likod ng counter ni Chen Jianping. Huwag mong paglaruan ang isip ng bata. Mabilis ang kamay niya at madaling kausap. Kung piso ay kulang, 2 piso na lang. Mag-o-overtime tayo ngayong gabi, kulang ang pagkain. Punta ka sa West Street, hanakin si Master Chen para sa night shift. 25 order ng mainit na sabaw. Tanungin mo kung kaya niya. Ako na ang tatakbo. Tatay Chen, may order para sa gabi. 25 orders, mahal kong gagawa ngayon. Ulitin ang pagpainit. Hindi pwedeng magutom ang mga trabahador sa gabi. Alam ko na, kahit matapos ng trabaho, hindi ka pa rin mapapalagay. Itong order na ito, ilagay mo sa ledger ng gabi. Dapat maalat ang kaunti ang sabaw sa gabi, mas maraming pawis. Isusulat ko sa ledger ng gabi, hiwalay ang timpla ng sabaw. Kahit nagmamadali, huwag magkamali. Mawawala ng mainit na pagkain. Nakuha ko.
Sakto ang sabaw na to. Ilista kay Tatay Chen para gabi. Hayaan siyang mag-deliver. Hayarin nating gumawa ng sabaw. AMEA. Yan, hindi mo nga maipagkakatiwala ang mga tao mo. 25 na order ng sabaw para sa gabi. Maghanda pa tayo ng dagdag. Mas magulo ang biglaang order. Kailangan ng maayos na talaan. Uminom ka rin. 30 na order na hapunan. 25 na mangkok ng mainit na sabaw. Kaya pa ba? Anong oras ang deliver? Ilan ang mabibigat ang trabaho? May mga hihingi lang ba ng sabaw, hindi ng kanin? Mas detalyado ka pa kaysa sa Foeman. Kapag mali ang deliver ng pagkain, kayo ang mahihirapan. Para sa gabi, huwag mataba ang ulam, mas maalat ang sabaw. Bakit ang detalye ng hati para sa gabi? Malamig ang tiyan sa gabi, mahirap tunawin ang mabibigat na ulam. Nasaan ang mga tao para sa gabi? Hindi rin sila kumakain dito sa gabi. Bago lang kasi sa kanila. Huwag mo akong lulukohin ng ganyan. Hiwalay na talaan ang hapunan at ang pagkain sa gabi. Pang-apat na ledger na ito ah. Hindi pang-apat, karagdagan lang yan para sa gabi. Mainit na ang kamay, ganyan na ang pamantayan sa gabi mula ngayon. Pwede rin tayong mag-deliver sa gabi. Ayaw na nilang subukan. Huwag nang iwanan hanggang bukas. Kapag itinapon, pera ang nasasayang. Kapag hindi, mapapagalitan tayo bukas. Pagod ka na. Bukas na lang tayo magbilang. Ang bukas ay may sariling problema. Mahirap ang biyahe sa gabi, hindi libre ang mga baon. Bukas ng umaga, tulungan mo akong maglinis ng mga lalagyan. Kulang sa pera at pagkain ang batang to. Ano na naman ang balak mo? Tumutulong si Xiao Xuan kay Chen Jianping. Ayon ka, libre yan. Ayon kay Adjao yun, yung mga hindi nagtrabaho. Hindi dapat kumuha ng pera o gamit. Eh di tulungan mo ako sa maliit na trabaho. Tingnan mo kung saan inilalagay ni Chen Jianping ang ledger niya. Huwag mong kunin, tingnan mo lang. Pa, saan ba yan? Nawalan ako ng ticket sa pagkain. Gusto kong mag-check. Bakit hindi mo na lang tanungin si Adjao yun? Nag-iingat siya sa akin. Naulit akong nakasalubong ni Mayan sa daan. Paano mo nalaman? May ibinigay siya sa'yo. Candy at isang ticket sa pagkain. Nakuha mo. Tinanong niya kung saan nakalagay ang ledger. Itingnan lang daw, parang soro sa kulungan ng manok. Dapat ba nating ilipat? Ilipat, pero dapat akala niya nandito pa rin. Hindi pwedeng ilagay ang 3 ledger sa isang kahon. Matagal mo nang inihanda ang sarili para sa araw na ito. Mas mahigpit pa si Mayan sa ledger kaysa sa kawali. Hinanap mo si Xiao Xuan. Hindi siya maglalakas loob. Huwag mo ngang hawakan, anak. Ngayon ka pa nagkaroon ng konsensya. Mawawala na ang karinderya. Huwag hawakan ang ledger o kahon. Bumalik ka muna sa akin at sabihin mo agad. Alam ko, Mas mahalaga ang malinis na kamay kaysa sa ilang takbong kita. Pera na lang, isang hati. Papagurin ka niya. Gaano katagal ang tatakbo mo para sa 2 pisong hatsyan? hindi pwedeng kumuha ng perang hindi pinaghirapan. Tumulong ka sa akin, tingnan ang ledger. Magkano lang kinikita ng tatay mo sa pag-ayos ng payong? Ibibigay mo sa kanya to para makabili siya ng bigas. Tingnan mo lang. Kung saan niya nilalagay. Mabagal si Xiao Xuan ngayon. Maputik kasi ang daan. Anong hawak mo? Wala. Uwi na ako. Xiao Xuan. May hawak siyang bagay. Galing kay Mayan. Malamang. Hindi ko tiningnan. Ayoko na. Bukas na lang. Dito mo muna itago ang pera. Huwag mo akong pabibigin. Gagamitin mo ang getting ledger para hulihin siya. Kamay ang hulihin, hindi tao. Sino ang unang mag-uuna? Xiao Xuan, tanggalin mo ang kamay mo. Gusto ko sanang tulungan kang kunin ang ledger. Hindi kita pinapakuha. Sino ang nagpahintulot sa iyo na hawakan ang kahoy na kahon? Nasa bulsa mo ang pera. Hindi ako kumuha ng ledger. Ang pera ang tinatanong ko. Binigay ni Tita Mayan. Sabi niya, tingnan lang daw ng isang saglit. Tao pa ba yan? Hindi mo pwedeng gastusin ang perang yan. Hindi marumi ang pera. Ang marumi ay yung taong bumili ng kamay mo. Tito Chen, nagkamali ako. Hindi na ako ulit. Walang kwenta. Kung hindi natin si Mayan ilalantad ngayon, Hintayin nating kumilos siya. mas gagrabe siya sa susunod. Alam ko.
Kung hindi kaya ng bata, hintayin natin ang tamang pagkakataon. Kapag pinakamagulo sa tindahan, Para sa measurement team, huwag sa masons. Ang hirap pakilalanin ng mga lunchbots kaysa sa mga tao. Ngayon ang pinakamagulo. Pwede mong pabagalin ang pagkain. Pero hindi ang oras ng pagkain sa construction site. Ano na naman ang tinititigan mo? kapag mas abala ang tindahan niya, mas madaling magkamali. Huwag mo nang hawakan ang ledger. Kung hindi gagalawin, walang laman ang kantina. Kahapon, hindi ako nag-order. Pwede bang makahingi ng isa ngayon? Huwag basta kukuha kung walang order. Pag nagkagulo ang ledger, hindi ko kayang bayaran. Sabi ni Tito Kim, dagdag na 10 para sa masonry team. Walang order, sabaw at ulam lang. Tama. Huwag ninyong galawin ang sa iba. Itatala pa ba ang mga dagdag na order? Ang mga biglaang order, madalas hindi nagbabayad. Ang bilis-bilis mo, magkano lang ba ang kita mo? Ayoko ng pera mo. Kahit walang pera, pwede ka pa ring itulak. Ang gulo-gulo ngayon. Natatakot ako sa gulo sa negosyo. Kulang ang 2 lalagyan ng pagkain ngayon. Kanino? Sa mga dagdag na order. 2 lalagyan lang, nagpanik ka na. Paano kung isang buong ledger ang nawala? Mayan, huwag kang lalampas sa linya. Nabali na ang linya ni Chen Jianping. Bukas, hindi ako aalis sa counter. Makakain muna ang mga trabahador gamit ang ticket sa katapusan na ang bayad. Naiintindihan ni Boss Zhao ang hirap ng mga manggagawa. Paano kung hindi mabayaran ang utang sa katapusan ng buwan? Kunin muna ang mga tao, pagkatapos pag-usapan ang ledger. Ano na naman ang ginawa ng kabilang kampo sa construction site? Pwede sa katapusan ng buwan ang bayad sa ticket ni Shaolin. Hindi yan libreng pagkain. Utang din tayo. Hindi masyadong maraming utang. Bakit? Kapag nagulo ang sistema ng tiket, magkakautang na loob at magkakaproblema. Hindi sa hindi magpapautang, pero dapat malinaw ang emergency para sa mga suki. 3 araw lang maximum. Sige, Ilagay sa pangalan mo, bayaran sa katapusan. Bigyan mo ako ng 3. Hoy, bigyan mo ako ng 2. Nagtatrabaho ako sa site ni Shaolin. Hindi na dapat mag-away dahil sa ticket. Uwi na ako para mag-imbestiga. May emergency sa bahay. 3 araw na utang, bayad sa ika-4 na araw. Ikaw ang magre-reconcile pagkatapos. Siege, naniniwala ako sa ledger mo. Tingnan mo ang mga ticket ni Shaolin. Sa katapusan ng buwan, magkakagulo talaga. hindi para sa pang-akit ng tao ang ledger. Nagulo na ang sistema ng ticket. Ikaw mismo ang nagbigay. Mabuti nga na nagulo. Kung magulo rin ang sa kabila ni Chen Jianping, wala nang mukhang magsasabing malinis ang kanyang ledger. Dapat magsimula sa tagahatid. Bilang ko bago ako umalis, nasaan na ang sabaw? At Zhao yun, kulang ng isang sopa sa Mason team. 23 na umalis, nang dumating sa site kulang ng isa. Kung problema saan, unahin ang kakulang ng sukas. Ipadala mo na muna, naghihintay ang mga manggagawa para magtrabaho. Kanino pagkakamali kung sakali? Imbestigahan natin pagbalik. Pesensya na. Ayos, mabilis si Master Chen mag-ayos. Isang sopas lang kulang, gulo na agad. Amy, Hindi sa atin itong takip. May gumalaw nito. May gustong makita kung paano tayo magulo. Hindi mo kasalanan. Pirmahan mo na lang agad ang bag ng pagkain sa susunod. Tatandaan ko. Habang gumagalaw sila, mas mahigpit tayo sa patakaran. Bawat galaw nila, dagdag tayo ng panibagong tuntunin. Ginalaw mo ang lalagyan ng sopas? sinusubukan lang. Walang nasaktan. Walang nasaktan? Kulang ang isang manggagawa? Sino ang sasago sa kanila? Para kang si Chen Jianping ngayon, nagsasalita. Hindi lang lalagyan ng sopas ang gagalawin nila. Susunod na ang ledger. Hintayin natin. Sa wakas, ibinalik na rin. Tandaan mo ito. Kapag may magsinungaling, may babalikan tayo. Narito ang 3 ledger. Ang asul ang ledger. Gusto nilang guluhin ang sistema. Iyan ang pinakagusto nilang makuha. Ang asul. Saan ka naman pumunta? Tingnan mo kung paano sila magtala ng ledger. Mayan, huwag mong galawin ang ledger niya. Kung hindi tayo kikilos, asa na lang tayo sa pagbagsak ng ledger. Noon, hindi ka kaya kumuha. Ngayon, hindi ka kuha. Tingnan lang natin kung nasa kahon na kahon ang asul na ledger. Ayaw ko. Kahapon, sabi ng tatay mo maubos na ang bigas. Malaki ang 2 piso. Siya Oshuan, ibigay mo sa akin ang bag. Ako na ang maglalagay. Siya ang naglagay, hindi ko balak kunin. Ngayon, tatanungin niya kung ano ang asul na ledger. Nakatuon na siya sa pangalahatang ledger. Huwag ilagay ang tunay na ledger sa kahoy na kahon. Itong ledger mo. Peke ang aklat, totoo ang ledger. Ang peking aklat ay para sa magnanakaw.
Bukas ang pinakaabalang araw. Akala niya nasa kahon ang ledger, pero kung gagalawin niya ito, magkakagulo sa tindahan. Natutulog ka na, nagulat ka pa ng ledger. Hindi ito papel. Ito ang buhay ng karinderya. Huwag mong sirain ang sarili mo. Si Saulin, ang agaw ng ulam tao at tiket sa pagkain. Pero hindi niya nagawang agawin ang ating tatlo. Kung magulo ang ledger, talagang masisira ang ugat natin. Si Aoshuan, ngayon, huwag kang basta pumasok sa likod ng counter. Maraming tao, maraming gamit. Alam ko, Nagtatrabaho ka sa karinderya ni Zhao Yun? sabi niya, sa kanya ang counter, hindi ako pinapapasok. Ah, hindi ka niya pinapapasok. Ibig sabihin, nandoon ang gamit. Hindi kita tutulungan. Hindi kita hinihingan ng tulong. Mayan, huwag mo nang balakin ang ledger ko. May pakialam ka. Patakbo ang mga manggagawa papuntang West Street. Magnanakaw ka. Ganyan ang gawain ng mga walang hiya. Yung 500 mo para palayasin ang tao. Hindi ba yon mas masahol? Ang dami ng tao ngayon, ano? Ikatlong araw na ng murang baon ni Saulin. Yung mga hindi na makatiis, babalik din dito. Hindi ako mapakali. Hindi yan sa pag-iisip lang, yan sa paghawak mismo sa ledger. Bukas, dito pa rin kayo. Hindi tatagal ang pagkain ni Zhaolin sa loob ng 3 araw. Gusto na makasamahan ko ang ilang order. Ay, bukas hindi na ako order dito sa'yo, ha? Bumalik sila. Dahil sa ledger ni Chen Jianping. Para maniwala sila. Gawin mong masarap ang pagkain. Huli na. Si Aoshuan, tumayo ka sa labas, huwag kang papasok sa loob. Saich, Master Chen, bilis. Nagmamadali na ang site. Kunin muna ayon sa order, huwag magkagulo. Abi, mainit ang sabaw. MRS Chen, dagdag ng 2 para sa Masonry Crew. Magpakilala muna, huwag magsingit ng order. Itamayan, Wala kang nakita. Si Aoshuan, ibigay mo sa Kin yung walang lamang bag. Si Oswan, ano yon? wawala o kailang. Giant Ping, Nasaan ang ledger? walang laman ang kahon. Sino ang humawak sa counter? Xiaoshuan, anong hawak mo? Hindi ko kinuha ang ledger. Kaninong pera ito? Bakit nasa iyo ang pera? Huwag istorbohin ang bata. Kunin ang pagkain, huwag patagalin. Ang pagkawala ng ledger ay problema ng karinderya namin. Hindi malilito ang pera at pagkain. Kunin muna ang pagkain. Huwag na magtanong sa trabaho mamayang hapon. Chen, nawala ang ledger. Paano itatala ang pera? 2 pagkain at 1 sabaw para sa mason ngayon. Yung kami nasa sabaw hapon. Sa mamaya, Talagang naalala mo? nasa puso ko ang mga numero. Ang papel ay pantulong lang. Wala nang ibang tao ngayon. Sino nagbigay sa'yo nito? Si Tita Mayan. Siya ang nag-utos sa'yo na kunin ang ledger. Siya mismo ang kumuha. Nakita ko siyang lumabas sa tabi ng counter. Isinuksok niya sa akin ang pera. Sinabi niyang huwag akong magsasalita. Huwag mong gagastusin o isasauli ang perang ito. Itago mo. Bilang ebidensya, nasaan ang tunay na ledger? Nasa akin. Unahan natin siya ngayon din. Huwag muna. Peking kopya ang kinuha niya. Hayaan siyang gamitin. Habang sa aktibo siyang gumamit, mas mabilis siyang mahuli. Ito Chen, pinapatakbo mo pa rin ako? Kung hindi magnanakaw, huwag magtago. Ihatid ang support kay Ginongkin. Ingat ka sa daan. Pagbalik mo, itatala ko ang sweldo mo. 27 ang order ng Mason kahapon pala. Talagang kinuha mo? Kung kinuha mo na, bakit ka pa nagpapanggap na mabait? Mayan, magnanakaw ka. Kung hindi magnanakaw, mamamatay ang kantina. May laban tayo. Anong balak mo? Hayaan nating ang mga trabahador mismo ang magtanong. 27 lang ang in-order ninyo kahapon sa West Street. Bakit 30 ang binayaran ninyo kay Zhao Yun na yun? Ano? 30? Sobra na talaga ang kinulekta niya. Wala akong sinabi. Nakita ko lang sa ledger na ganun ang nakasulat. Ilan pa talaga ang in-order natin kahapon? 30 order ng kanin, 27 sabaw. Sabi man, sa legend daw, nasulat daw ito. Tignan nyo, 30 kanin, 27 sabaw. 3 tao, kanin lang ang gusto, walang sabaw. Pirmado ni Laukin. Pinirmahan din ni Team Leader Bai. Ako ang gumawa ng checkmark na yan. Walang problema sa pagkain. Ang problema, yung mga taong kalahati lang ang bibig kong magsalita. Nagkakala si Mayan ng sismis mula sa ninakaw niyang ledger. Di ba? Huwag muna kayong mabawala sa labas. Hindi pa magwawala? Nung sinabi niyang 27, yun na ang hinihintay natin. Nakita niya sa Peking Ledger. Siya mismo ang nagpakita ng kamay niya. Chen Jianping ang tunay na ledger. Ayaw kayong mag-ayos, huwag kayong padadala sa isang bibig lang. Paano nalaman ni Mayan yung numerong yun? Yan ang dapat mong itanong sa kanya. Kinuha mo na yung ledger. Hindi mo pa rin nagulo yung sistema nila? Impossible.
27 talaga ang nakasulat sa ledger na yun. Paano mo nalaman na tunay yun? Tanungin si Mayan kung 27 pa rin. Linawin niya kung kanin o sabaw. Alam niya sa pagbuka niya. Para siya mismo ang magpaliwanag. Huwag na maaway mga dalawa. Hindi away, usapang ledger lang. Mas masakit ang tanong kaysa sa away. Mayan. Kahapon, 27 lang sa West Street. Alin? 27 sa ledger. Gagawa-gawa pa ba ako? Pagkain ba ang 27 o sabaw ang 27? Huwag kang magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Sa ledger ni Zhao yun, 27 talaga ang nakasulat. Tumigil kayo. Kung tungkol sa ledger ang usapan, ibigay ang ledger. Wala sa akin ang ledger. Kung wala sa'yo, paano mo nalaman na 27? Narinig ko lang sa iba. Kanino mo narinig? May nagsabi lang. 8 Zhao yun. Sinabi niya, 27 raw sa ledger. Narinig din ni Officer Kin. CJ, Pwede na ba nating puntahan siya ngayon? Kulang pa ng isa. Ang peking ledger. Bakit ilang pahina lang ito? Ang ledger na hawak mo, ibigay mo sa akin. Hindi ko ibibigay. Sino pa ba ang gustong mong saktan gamit yan? Ito na ang huling paraan natin. Unahan na natin siya. Walang away. ang ledger ang magsasalita. Ayan, ibalik mo sa akin ang ledger. Nawalan kayo ng gamit sa kalendarya nyo. Dito kayo ng gulo. May abo sa magas mo. Sa likod ng kalan mo ito itinago. Jianping, maayos nating pag-usapan ito. Hindi maayos na pag-usapan ang ledger. Kapag nawala ang ledger, magkakagulo ang karinderya. Ito ang 2 pirasong ibinigay ni Mayan kay Xiao Shuai. Para tumahimik siya. Maniwala ka sa sinabi ng isang bata. Sa harap ng lahat, sinabi mong 27 sa ledger. Ang numerong yan, nasa unang pahina lang ng peking ledger. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Ibalik mo ang ledger. Ilabas mo, Zaolin. Tinutulungan mo siya ngayon? Sinabi kong ilabas mo. Ano ito? Gusto lang yan. Hindi kailangan itago. Peking ito. Wala ang totoo dito. Pe. Nasaan ka na nung ninakaw mo ang ledger? Ninakaw mo ang ledger kaya alam niya. Huwag na kayong tumingin sa 27. Simula bukas, ilalagay ang ledger sa pader ng West Street. Isusulat ang umorder at presyo. Tingnan niyo harapan. Talagang ilalagay sa peder? Ipapakita ang ledger ng negosyo. Kung kaya mong ibigay ang pagkain, ipakita mo ang ledger. Pandayin ng maayos. Huwag hayaang matangay ng hangin. Ang puso ng tao, hindi kayang tangayin ng hangin. Makikita ang umorder, naghatid at nagbayad. Yung 2 order ko, hindi pa nababayaran. Nakasulat nga talaga. Mabuti na lang nakasulat, pa walang gulo sa katapusan ng buwan. Et Zhao yun, nasa peder na rin ako. Dapat talaga, nagtrabaho ka naman. Chen Jianping. Ang ledger mo, mas malinaw pa sa ticket sa pagkain. Dapat malinaw ang lahat, pagkain man o ledger. 2 ticket lang kinuha ko. Bakit 3 ang isinulat mo? Ako ang may hawak ng ledger. Ako ang masusunod. Patingin nga. Tingin ka ng tingin. Alam mo ba magbilang? Dumami ang tao mula nang may paskil ang peder ng ledger. Hindi sila dumadalo para sa chismis, kundi para sa kaliwanagan. Nawawala ang bigat sa dibdib. Nakapaskil nga talaga. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Inilagay niya ang mukha natin sa pader. Kapag nakapaskil na yan, hindi na tayo pwedeng magkagulo. Para sa atin din ito. Malinis na ang ledger. Patitibagin ko ang pader na yan. Masonry Team 34, Carpentry Team 22, Night Shift 30. Mas marami kaysa kahapon. Hindi na pwedeng magdagdag ngayon. Ulo na ang schedule. Bukas na ang susunod. Kung pipiliin ngayon, magkakagulo. Mas mabuti nang kumita ng kaunti kaysa magulo ang pagkain. Kung magulo ang pagkain, walang saysay ang pader ng ledger. Kumakain ng payapa ang mga tao. Malinaw ang umorder. Ay Shaolin, hindi pa nagkakatugma ang mga ticket. Patingin nga ng mga ticket na yan. Ano bang mapapala mo ngayon? Takas na ang mga tao. Kaya nga, dahil ayaw mo magpakita. Hindi sila naniniwala kay Chen Jianping. Ang pinaniniwalaan nila ay ang pader na yan. Ano bang gusto mong gawin? Kung mawala ang pader, maniniwala pa kaya sila? May dagdag na 10 order bukas mula sa project office. Kaya ba? Bukas, pwede. Ngayon, hindi. Naiintindihan niya, kaya hindi nagmamadali. Kung ganoon, siguraduhin natin hindi siya makakabukas-bukas. Huwag kang mag-aksaya. Malinis na ang ledger ngayon. Malinis na rin ang pagkain. Hayaan mong mag-utang ka sa Kin. Hindi pa ba sapat ang pagbabayad? Ikaw ang nagdala ng mga taong yon.
Gusto ko lang siyang takutin ng kaunti. Mayan, parang kulang pa sa gulo ang ginagawa mo? Takot siya sa pagnakaw ng ledger o pagsira ng pinto. Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, ang karinderya ang malapit ng mabaliw. Sinira nga nila. Isang sakong harina, mahigit 100 kahon ng pagkain pa. Si Shaolin ang may gawa nito. Hahanapin ko siya. Ikaw na. Pati ito, hindi pwede matutulan ng agahan ang mga trabahador. Gawin mo lang ang lahat ng makakaya mo. Nasira ang tabla pero hindi ang ledger. Bukas pa rin tayo. Anong nangyari, Mang Chen? Malakas ang hangin kagabi, medyo nagulo ang tindahan. Huwag magmadali, mainit yan. Ganito na ang pinto. May lugaw pa rin? Sobra na ba ang bayad? Ang sobra, pautang para sa tabla. 3 mangkok, 2 lalagyan, 2 tabla. Isulo o mga lahat. Sa ganitong pagkakataon, nagtatala ka pa rin? Kahit may ikaw, hindi ka siya manggi. Gamitin ang aking kawali, kapag nasira babayaran mo. Nakasulat na sa ledger ang pagbabayad. Sabi ng tatay ko, gamitin mo na lang, libre. Libre man, itatala. 6 na mangkok, hiniram sa payong. Gusto mo pa magpahinga ng isang araw? Oras ng pagkain, hindi pwedeng magpahinga. Trabaho pahinga, tiyan hindi. Ngayon, dito pa rin sa'yo order ang project department ng pagkain. Ilang serving? 10 serving pa kaysa kahapon. Kailangan dagdagan ng gulay, Jianping. Dagdagan. Kulang ang lunchbox. May ilan pa akong natitira sa bahay. Nabasag na nga ang pinto. Nagluluto ka pa rin? Ganitong klaseng karinderya, siguradong malinis ang pagkain. Palitan mo na ng bago. Hindi. Para malaman ng iba at para sa sarili ko, huwag matakot. Mali ang binasag nila. Ang binasag nila ay ang pinto, hindi ang kalan. Dumami pa ang tao sa West Street nang mabasag yon. Naging pangalan pa talaga ang isang sira-sirang tabla. Maski may basag, dapat malinaw pa rin ang sulat. Basag na tabla, nakasabit pa. Hindi tumakbo ang tao o ledger. Lunchbox, hiniram, inayos. Sapat na para ngayon. Sapat na ngayon, okay na. Bukas na ang problema. Isusulat mo rin to. Kung hindi isusulat ang nawala, galit lang ang maiiwan. Kapag nasulat, saka mo malalaman kung paano babawiin. Bumaba na naman ngayon. Nandoon lang sila para tumingin-tingin. Anong nakakatuwang tingnan habang kumakain? Sino nakakaalam sa iniisip ng trabahador? Sira man, kumakain pa rin. Hindi sira-sirang pinto. Hindi tumigil sa pagluluto ang tao. Ikaw naman ngayon, pinupuri mo siya. Nagsisimula na namang magdaya dito si Shaolin. Kahapon pa sinasabing ayusin ang lunchbox. Sandali lang yon. Ngayon, balik na naman sa dati. Chen Jianping, kahapon binasag ang karinderya nyo. Nakakapag-serve pa rin kayo. Itinatala ko. Ang pagpatuloy, tunay na galing. Kung magkano talaga, bayaran nyo. Ayusin ko yung pagbalik ng pagkain ng mga trabahador. Ganyan din ang sinabi mo noon. Sila, nasira ang palasa nila dahil kay Chen Jianping. Di panlasa yan, di kayo mapagkakatiwalaan sa pagkahain. Gagalaw pa kaya sila? Lalo silang magiging desperado kapag lalong lumamig ang kantina. Kaya lalong di dapat lumamig ang ating kaldero. Kung di maayos sa loob ng 3 araw, ay report ko sa project office. Ayusin ko talaga. Dapat maayos ang sabaw, ticket at pagkain. Bakit nabasag ang kaldero ni Chen Jianping? Pero dumami pa ang order. 3 araw lang ang ibinigay sa amin para maayos. Sa kanila, nabasag ang kaldero pero tuloy ang pagkain. Sa inyo, putol-putol. Mayan, sino ba talaga ang nagtulak sa atin sa ganitong sitwasyon? Tanungin mo ako. Tanungin mo ang kalderong ito. Narinig mo ba? 3 araw ang ibinigay kay Shaolin para mag-ayos. Narinig ko. Bakit di ka ba masaya? Mag-aayos siya. Wala namang masama kung makakain ng maayos ang mga trabahador. Kung talagang mapapabuti niya ang pagkain, swerte ng mga trabahador. Ang luwag naman ng loob mo. Siguraduhin malambot ang tinapay. Huwag papanghin ang sabaw. At isa-isa mong itala ang mga ticket. Ginagaya mo na si Chen Jianping. May mga punto naman siyang tama. Akala mo ba, pag ginaya mo siya, tatahimik na siya sa atin? Tayo ang unang umagrabyado sa kanya. Huli na ang pagsisisi mo ngayon. Mainit ang sabaw ngayon. Tingnan natin kung gaano katagal niya tumatitiis. Sa pag-aayos ni Shaolin, nawalan tayo ng 8 order. Normal lang yan. Maghanda tayo gaya ng dati. Huwag basta magdagdag o magbawas. May bitak na ang tabla na to. Pero mukhang matibay pa rin. Mas matibay ang mga bagay na nakaranas ng bitak pero nakatayo pa rin. Ang 3 araw na yan, hindi lang para kay Shaolin. Para rin yan sa kalderong ito. AMM. Huwag mong pabayaan lumamig ang pagkain. Di pwedeng iluto ang nasa palangganang to. Sino ba ang makakaalam kung hindi luto? Ang arte-arte mo na ngayon. Malalaman ng mga trabahador kapag nasira ang tiyan nila. Pati si Mateos Officer Kim. Ulitin ang pagluto ngayon. Ikaw ang magbabayad ng gastos sa pag-ulit. Kung mawala ang karinderya, wala nang gastos na pag-usapan. Pwede pato. Bukas, ganyan din dapat. Pwede. Huwag kang mag-yes agad-agad. Dapat araw-araw pinapainit ang kaldero. Wala tayong order dahil sa pag-ayos ni Shaolin. Pero Matitipid lang tayo ng kunti para makasagahan ng 3 araw. huwag magbawas. Gusto mo ba malugi ng todo? Kapag nagbawas ka, wawak tayo. Tingnan muna natin ng 3 araw. Shaolin, ngayon lang to. Maayos ang bento sa side ni Mang Chen. Mainit pang sabaw. Pinapanatili mo pa to. I-record ang papasok at aalis,
para malaman ang bilang ng kumakain. Hindi naman lugi ngayon, pero hindi rin gaanong kita. Yemie, sabi ko na nga ba, hindi ka makakuha ng mabilisang pera sa sistema ni Chen Jianping. Pero kung ang sistema mo ang susundin, baka mawala na ang karinderya. Unang araw, swerte. Pangalawang araw, sino pa ang maghihintay? Pangalawang gawin mo lang kung ano ang ginawa ngayon. Yemie, sige, kung kaya mo pang magtiis. Bayaran ngayon ang kalahati ng utang sa gulay kay Boss Zhao. Nag-ayos si Manghi. Ipasok ang gulay, babayaran kita mamaya. Mamaya kailan? Kalahating buwan mo na akong pinaghihintay. Kailangan din kumain ng pamilya ko. Kay Chen Jianping, cash on delivery. Huwag kang paulit-ulit sa pangalan ni Chen Jianping. Noon, sino ang nag-supply sa kantina construction mo? Kahit sino ang supplier, kailangang magbayad. Bahagi muna. Ang natitira, babayaran ko sa loob ng 3 araw. Kailangan din ang perang para bumili ng bigas. Walang gulay, walang mailalabas na pagkain kahit maraming bigas. Dumating din ang araw na maharangan si Shaolin dahil sa utang. Hindi harang sa pinto ang utang. Ang ledger, nasa harap na. Ang utang sa sinuman, kailangang bayaran sa tamang panahon. Kung ibibigay ang pera kay Manghi, paano sa tindahan ng bigas? Bayak lahat. Ano ang gagamitin mo para magbayad? Mukha mo. Ngayon, bago ang gulay kaya kaunti lang. Mahirap timbangin. Kaunti ang gulay, kaya naharang ang bayad. Babayaran mamayang gabi. Kung hindi busog ang mga trabahador, hindi mababayaran yan sa gabi. Hindi matatag ang pangalawang araw ni Shaolin. Bumalik ang 15 bento. Huwag kang magsalita ng patama. Gawin mo lang ang normal. Maghanda ng mas maraming gulay, wag ng madaldal. Utang kay Manghi, Mangsun at sahod ng mga trabahador. 3 araw. Kailangan munang punan ang mga butas na to. Hindi ba tayo rin ang gumawa ng mga butas na to? Kung hindi babayaran ni Shaolin ang mga lumang utang ngayon, itong sako ng bigas na to, ibabalik ko. Hindi ko mababayaran ang utang mo. Hindi ko ibaba ang bigas. Huling araw na ng pag-ayos. Bigyan mo muna ako ng bigas. Kailangan ko pa ring mabuhay. Ginagaya niyo lahat si Lauhi. Sumusunod lang sa hangin. Hindi mahalaga kung sinong tularan ko. Pera lang ang kilala ko. Bayaran mo muna ang kalahati. Kalahati? Hindi pa rin sapat yun. Ayusin muna ang mga utang bago mag-usap ng susunod. Lugaw at tinapay na lamang. Makaraos lang sa aw na to. Hindi pwedeng ganyan na lang ang ipapakain natin. Di ikaw ang magparami ng bigas. Hindi pwedeng iluto to. Kung hindi, ano nang ibebenta natin ngayon? Huwag ibenta ang sira. Pangatlong araw na ng pag-aayos, ganyan lang, hindi dumating ang bigas ngayon. Sa gabi na lang idadagdag. Naman, sa gabi na lang palagi. 3 araw na kay Shaolin bukas, kayo pa rin dito. Hindi nabusog ang mga taga-Shaolin ngayon. Ilagay niyo ng malinaw ang bilang ng bawat grupo. Mukhang delikado na talaga si Shaolin ngayon. Kapag matagal ang utang, hindi na kakayanin kahit kumulo ang kaldero. Ihahabol ko to. Hindi na pwedeng ganito ang sistema ng kantina. Bukas, may pulong para sa pagsasaayos ng kontrata. Pumunta ka rin, Shaolin. Unang araw, nakakain pa. Pangatlong araw, wala ng bigas. Kapag hindi maayos ang pagkain, hindi maayos ang trabaho. Anggap mo? Bakit mo tatanggapin? Nakuha na silang lahat ni Chen Jianping. Binabarat niya ang mga negosyo sa labas. Ayaw ang nagbarat. Matigas ang lakay. Tumutulang sa tao. Mali ang kaltas sa Taikek. Panis ang ulam, walang bigas. Alin diyan ang ginawa ni Chen Jianping para sa inyo? Simula bukas, pansamantalang titigil ang kantina. Muli itong iayos. Utang at deposito ay kukwentahin. Titigil? Anong kakainin namin pagkatapos? Bayaran muna natin ang mga inutangan natin. Kung hindi tayo magbabayad, wala na talagang tao. Hindi na magbabayad, wala na ang tao. Tigil na ang karinderya ni Shaolin. Ano nakakainin ng mga trabahador bukas? Order muna ng baon sa'yo ang Grupo 1. Kung ano lang kaya nyo, yun lang ang kunin nyo. Huwag pilitin. At ano ba na ako na kaya kong buhatin? Kung pipilitin lahat, magkakagulo sa buong site. Di kunin lang natin yung kaya nating buhatin ng matatag. Kaya nga ako nandito. Paitanong yan sa'yo. Noon, galing din siya rito. Ngayon mo naalala kung gaano siya kabait. Hindi siya yung mabait, tayo yung masama. Ara na, Saan tayo pupunta? magbayad muna tayo ng utang. Shaolin, pasok ka. Kumain ka. Jianping, wala na ko. Saado na karinderya ko. Narinig ko na. Hindi ako nandito para manghiram ng pera. Ito, 2,000. Ito ang puhunan mo. Yung iba, babayaran ko. Ngayon ka pa? Noon, pinahiya mo ko sa 500 pesos. Bakit hindi mo naisip na dating tong araw na to? Utang ko to sa kanya. Sweldo ni Mang Sun, bayad sa paghugas, bayad sa gulay. Utang pa niya iyon. Unahin natin si Mangson at iba pa. Si Mangson sa sweldo umaasa. Si Manghe sa gulay na bubuhay. Ako, may paraan pa naman ako kumita. Kung ayaw mong tanggapin, Utang mo sa akin, numero lang. Sa kanila, buhay na nila yan. Jianping, talagang walang kwenta ako noon. Hindi ngayon lang nagsimula yung pagiging utangera mo. Ginawa mong pera ang pagkain. Diyan ng mga trabahador ang ledger mo.
Kaibigan, ginawang tauhan. Talagang babagsak at babagsak din yang karinderya mo. Shaolin, talaga bang dinala mo yung pera para ibigay sa kanya? Ano ang kakainin natin sa susunod? Hindi ito pera para kay Genting. Ito ay pambayad muna sa utang niyo sa tao. Huwag kang magpanggap na alam mo ang lahat. Hindi pa tapos ang usapin ng pagnanakaw at pagsira sa karinderya. Unahin natin ang sweldo at bayad sa gulay. Huwag magmadali, mababayaran lahat. Shaolin, bukas, unahin mo si Lolo Son. Ako na ang pupunta. Nandito ba si Lolo Son? May bagay ako. Bayad sa sweldo. Hindi mawawala. Noon, mali ako sa pagpapaliban sa'yo. Hindi sa pagpapaliban ng pera. Ikaw ang nagturing sa tao, bilang pansamantalang trabahador. Inaamin ko. Pero ang pag-isa amin, hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Gusto mo pa akong bumalik para maghugas ng mga lalagyan? Hindi. Babayaran kita para sa paghuhugas ng pinggan. Sinabi kong ayoko maghugas ng kaserolang may bahid ng kasamaan. Sinabihan mo akong arte. Noon, nagmamadali ako. Pero kahit ganun, hindi dapat marumi ang konsensya. Ito muna ang kalahati ng utang sa gulay. Ang natitira, babayaan ko sa 2 hati. Tatanggapin ko ito. Pero sa susunod, cash on delivery na tayo. Gets? Naibigay ko na lahat. Anong kakainin natin ngayong gabi? Noon, tinanong din nila ang tanong na yan. Pagbabayaan lang, malilinis na ang pangalan? Hindi. Pero dapat bayaran ang dapat bayaran. Unahin ang pagbabayad. Ang bawat utang na nabayaran, isang malaking ginhawa. Huwag kalimutan ang utang ng iba. Si Lolo Son, si At Gigi, at si Lolo Hi, nabayaran na. Ang natitirang utang, itatala ko. Pagkatapos mabayaran lahat, gusto mo pa bang magpanggap, magluhod at maghugas para sa inyo? Gustuhin mo mang maghugas, tanungin mo muna kung gusto ng mga pinggan. Jianping, pwede pa ba akong maghanap ng trabaho sa'yo? Shaolin. Gusto mo magtrabaho? Pwede. Pero hindi ka magiging manager. Magsisimula ka sa pinakamababa. Unang gawain, maghugas ng mga baunan. 2 piso sa isang araw. Awal sahod. Kapag nabasag ang lalagyan, babayaran mo ang halaga nito. Kung mababa para sa'yo, umalis ka. Hahagasan ko. Shaolin, nasaan ang mukha mo? Matagal ko nang itinapon ang mukha ko. Banawan ng malamig tapos mainit na tubig. Pagkatapos, punasan ang mga gilid. Kung may mantika pa, ulitin mo. Sige. May mantika pa sa gilid. Ulitin mo. Sige. Hala, yon ba si Boss Zhao? Siya na ang naghuhugas ng mga baunan ni Master Chen? Huwag kang tumigil. Hindi lilinis ang mga baunan ng usa. Alam ko, tumingin ka nga sa taas. Dati, nakapila sila para sa'yo. Ngayon, nakaupo ka lang diyan. Naguhugas ng mga pinagkainan nila. Hindi ka ba nahihiya? Dati, pinapakain ko sila ng malamig na pagkain. Yun ang nakakahiya. Kung gusto mong manood, tumayo ka sa labas. Huwag papasok sa kusina. Ang mga nagnakaw sa ledger, kailangan munang matuto ng patakaran. Punasan mo muna bago isalansan. Kung hindi, paulitin ka ni Ed Zhao yun. Salamat. 2 piso para sa araw na ito. 3 sentimo bawas sa bawat nabasag. Wala kang nabasag, kaya buo ang sahod mo. Awan talaga at binibigay. Kung nagtrabaho ka, dapat bayaran ka. Yan ang utang mo sa iba dati. Yan ang tama. 2 piso. Shaolin, 2 piso na lang ahalaga mo sa isang araw. 2 piso sa isang araw. Dati, hindi ba babasa ganyan ang kita mo sa isang kainan lang? Naghugas ako ng 100 at 36 na baunan. Ang 2 pisong yan, pinaghirapan ko. Ang yabang mo pa. Mas mabuti yon kaysa may utang ka sa iba. Nakakasuka ang itsura mo. Bukas, ako na lang. Anong gagawin mo? Kahit ano, hindi pwedeng umaasa lang sa paghuhugas mo ng baunan. Magtatrabaho ako. Anong trabaho? Pwedeng magsingil, magtala sa ledger, o maghatid ng pagkain. Ang pagtatala sa ledger at pagsingil, hindi pwede. Hanggang ngayon, iniingatan mo pa rin ako. Nagnakaw ka ng asul na ledger. Pek yon. Nung ninakaw mo, akala mo totoo. Pwedeng magtrabaho. Pero bawal humawak ng ledger. Sumunod sa patakaran sa kusina. Ano pa bang pwedeng gawin ko? Maghugas ng gulay. Ihiwalay ang bulok na dahon. Itapon ang bulok. Kapag nabasag o nabutas, itapon. Yung buo, itabi. Huwag magtatarantado. Amy, ang daming patakaran sa paghuhugas lang ng gulay. Walang patakaran kaya lumamig ang mga sinaunang kaldero mo. Hindi pwede to. Kung pinutol-putol, sino ang makakita? Hindi makita, hindi ibig sabihin hindi malalasahan. Sundin mo ang sinabi niya. Ang sunod-sunuran mo ngayon. Dati, masyado akong hindi nakikinig sa mga salitang yan. Nandito na rin siya. Shaolin, hugas ng baunan, 2 piso. Mayan, gulay, 1.80. 3 beses bulok. Ayun, hindi mo na ibawas. Bukas, may ibawas na. Ang detalyado mo. Yan ang ikinabubuhay ng karinderya. Malinis ang perang to. Malinis, makakain ba yan? Bukas, makakabili ka ng bigas dyan, saka mo malalaman. Hindi pwedeng palampasin ang pagsira sa tindahan. Dapat isa-isang itatag ang mga patakaran. Isusulat ang utang na to ngayon. Para kanino to? Para sa dapat makakita. 18 baunan, 2 piraso ng pinto. Di pa nakalista to. Ang pag-ayos namin ng pinto na magamag. Isusulat. Hindi naman ako ang direktang sumira. Ikaw ang kumuha ng mga tao. Hindi kita papagbayarin ng buo ngayon. 5 sentimos bawas araw-araw hanggang mabayaran. Bakit? 5 sentimos bawas sa akin. Di napigilan ang pagsira. May utang din ako. Ibawas man ang utang, trabaho pa rin. Kung hindi malinis ang hugas, ulitin. Alam ko, Tama na to. Hindi ako bulag. Dati, hindi bulag, nagmamadali lang.
Nagpahiram din ako ng kahoy para sa pinto. Naisulat ba ako? Naisulat na. Naibag na ang hiniram. Sige. Shaolin, 1.05 ngayon. 5 sentimos bawas sa pinsala. Mayan, 1.30 ngayon. 5 sentimos bawas sa pinsala. Isulat mo. Dumami na naman ang order bukas. Kunti pa rin ang tao. Kapag ganito pa rin. Hindi nakakasya ang karinderyang to sa West Street. Bukas, dagdag ng 6 na order ang project department. Chen Jianping, kaya mo ba? Hindi kakayanin ng isang kalan lang to. Alam ko yan. Kahit isang order, wala. Pipilitin mo magkakagulo ang pagkain. 25 order lang, wala ng extra. Kulang pa rin tayo sa tao. 6 na po order. Kaya na mismo ang kumakatok sa pinto. Kung may pera pero walang kaldero, wala rin. 25 lang ang kaya, yun ang isulat. Yung iba, ako na. Mainit dapat ibuhos ang kanin, hindi lang basta isusulat sa kontrata. Dahil sa sinabi mong, yan kaya kita tinatanong. 6 na po order. Dati, pag narinig ko ang 6 na po order, agad-agad kong tatanggapin lahat. Tapos, Malamig ang kanin, magulo ang ledger, lugi tayo. 6 po order, hindi tatanggapin. Mga tanga ba kayo? Kung kaya, negosyo yan. Kung hindi, pagsisisi. Dati, iniisip ko muna ang pagtanggap, kaya tayo nabagsak. Kunti na naman ang lalagyanan. Mas masahol ang tumutulong lalagyanan kaysa kulang na order. Isulat mo rin na tinanggihan. Isusulat ko para malaman nila, hindi kaya, hindi ayaw. Strict na 25 order. Yung iba, wala pang pagkain. Sa lumang factory, may 2 malaking kalan na bakante. Hindi para tanggapin mo ngayon, para tingnan mo lang. Hindi ito dagdag na order lang, dagdag na kalan pa. Kung magagamit, doble rin ang malilinis kong lalagyanan. Linisin mo muna ang mga lalagyanan ngayon. Tingnan mo kung magagamit. Kung hindi, hahanap ako ng ibang paraan. Ang apoy, buhay pa. Malilinis, magagamit. Pwede magluto pero walang kaldero at lalagyanan. Kulang pa rin sa tao. Lalagyanan ang pinakamahalaga. Pwede manghiram ng kaldero pero hindi pwedeng tumulo. At ang tao. Yung kalan sa West Street, huwag mong pabayaan. Mas malaki kaysa sa West Street, pero hindi mas matatag. Kung parehong kalan ang gagamitin, bukas, 6 po order na ang kaya. Hindi pwedeng bukas. Bakit? Hindi pa nalilinis ang kalan, hindi pa nasusubukan ang kaldero. Tatanggapin mo, babagsak. 3 araw, limitado lang ang manggagawa. Unang araw 30, pangalawa kawali, pangatlo tao. Itong 3 salita dapat nakasabit sa pader. Hindi pa nga nagsisimula, di na agad tatanggap. Mas mabuti nang di tanggapin kaysa hindi mo kayanin. Kung gusto mong magtrabaho dito, linisin mo muna ang abo. Alam ko. Linisin mo. Maami tayong hindi nalinis noon. Bukas, susubukan natin ang apoy. Dapat mainit pa rin ang kanin pagdating sa kanila. Mali, hindi pumapasok ang apoy sa loob. Barado ang daanan ng apoy, hindi sira ang kalan. Hindi pa yan sira. Kung sira, kailangan dibayin. Kung barado lang, maayos pa. Mas madumi pa to kaysa maghugas ng gulay. Minsan, mas mabigat sa konsensya ang pagkain kaysa abo. Umikot ang apoy. Pakuluan muna ang isang kawali ng tubig. Huwag magmadaling magsaing. Nahiram ko na yung kawali, may sira sa gilid. Ang saing hindi pwede, ang sabaw pwede pa. Sige, isa para sa kanin, isa para sa sabaw. Huwag pagpalitin. Maming abo, kakaayos lang ng apoy. Sabi ni Ed Zhao yun, dito sa West Street, hindi pwedeng makagulo. Hindi pa 30 ang sinabi? Kakaayos lang ng apoy, 20 muna. Mas mabuti kulang kaysa masunog. 10 order na bawas, 10 piso na bawas. Huwag ilagay ang kanin sa gilid, baliin baliktarin. Hindi pantay ang init. Itatala ko, kawali sa dulo, baliin baliktarin. Bukas, unang batch ng kanin. Ang unang batch, hindi dami ang hanap kundi sigurado. Ang hirap nitong daan para sa kariton. Kung hindi madala ang kanin, walang kwenta ang pagluto. Ako na ang maghahatid. Huwag kang tatakbo, dahan-dahan lang. Sig. Ay, sira. Babagsak ang sabaw, nasisiraan ng gulong. Lagyan muna ng ladrilyo, huwag biglang hilahin. Mabubuhos ang sabaw. Heto na. Mainit ta. Kahit umulan, mainit pa rin pagdating. Mang Chen, okay na ang kaldero sa dakong timo. 20 order lang ngayon. Kaunti. Huwag mong isipin kaunti. Okay lang yan. Ang mahalaga, sigurado. Ang hira-hirap, 20 order lang ang kita. Hindi na pera ng 20 order ang kinita natin ngayon. Kung mapagkakatiwalaan ba ang kalan na iyon sa dakong timo? Tama siya. Bukas, gusto ko dagdagan ng 30. Hindi 30. 15 lang maximum. Kaunti na naman. Kung putikan 30, sino kakain? Hahanap ako ng mga ladrillo. Pag-ayos ng daan, kasama na sa trabaho natin. Dadaan ang pagkain sa kalsadang to. Kalahati ng kaldero ang daan. Boss How, nag-ayos na ng kalsada ngayon? Hindi ko alam, dami proseso bago maihatid pagkain. Dati, pera lang ang iniintindi mo. Mainit sa gilid, ilipat ang kanin sa gitna. Tandaan ko, Kahit sino ang magluto sa dakong timog, ganito ang gawin. Kumusta na sa dakong timog? Pwede nang gamitin, pero huwag magwili. Yan ang paan para tumagal. Pumasa ang pagsubok sa dakong timog. Si Shaolin, kalahating araw extra, dagdag 80 sentimo. Si Mayan, kalahating araw sa paghugas, dagdag 60 sentimo. Kaya sa secret mo. Bawas na naman sa ledger. Hindi pa naubos, bawas na naman. Pwede na ilagay. Isulat mo, pilot testing.
Huwag mong lagyan ng full. Mang Chen, ako si Yan. May food stall din ako sa katabing bayan. Pwede ba maglagay din ako ng plaka? Gaya ng sistema mo? Ano ka? Yung pangalan ng karinderya mo. Ingnan mo, lahat naniniwala sa'yo. Hindi sa pangalan ang tiwala nila. Sa pagkain at sa ledger. Magbabayad ako para sa pangalan. At 10 piso sa'yo bawat buwan. Kung gusto mong maglagay, sundin mo to. Ipakita ledger araw-araw. Huwag lutuin ang bulok. Kung hindi mo magagawa, huwag kang maglagay. Ipapakita mo ledger? Kung natatakot, huwag gawin. Mas magaan kapag nakikita ledger. Mahirap lang simula. Alam mo rin pala ang hirap. Nakuha ko na. Hindi to basta plaka, to'y hirap at pagod. Kung gusto mong magpakilala, gawin mo muna ito ng 3 araw. Atlong aw. Titingnan namin ang pagkain at ang ledger. Pwede pa itong initin bukas. Hindi pwede. Nakasula sa unang tuntunin, araw-aw na gulay. Bayad sa gulay, sirang lunchbox, kulang sa delivery. Isulat mo rin to. Kung may ginawa, dapat isulat. Ano sa tingin mo? Sabaw matabang, di sapat sa mabigat na trabaho. Babaguhin ko bukas. Ang diretso ng pagkakasulat. Kung hindi diretsahan, hindi mo mababag ng tama. Kung may nagbantay sa akin noon, baka hindi ako nagkaganoon. Walang makakapigil sa'yo kundi ang sarili mo. Tungkol sa kantina sa construction site, sa project department, gusto nilang kunin niyo ulit ang ilang pagkain. Gusto mo bang bumalik sa kawaling yun? Hindi pa babalik. Kung tatanggapin, ibang sistema na. Kaya niyo bang buhayin ulit ang kantina sa construction? Tingnan muna natin ang mga patakaran. Una, ledger sa pader. Pangalawa, gulay at kanin araw-araw. Pangatlo, bayaran ang supplier sa loob ng 3 araw. Pang-apat, pwede tumanggi kung hindi kaya. Pang-5, Bayaran agad ang sirang lunchbox at sweldo ng tagahatid. Ilagay din ang ledger sa kantina ng construction. Kung hindi ilalagay, hindi tatanggapin. Sangayon ako, dati, ang daming away dahil sa kalabuan ng ledger. yun ang araw na yun, yung 500 pesos. Hindi pagbabalik, pagwawasto ito. Pwede ba akong pumasok? Pumasok ka para magtrabaho, hindi para maghari. Naiintindihan ko. Ang sirang gulay, hindi iluluto. Ganon din dito. Alam ko, Huwag mong galawin ang ledger. hindi ko gagalawin. Kapag nailagay ito, mawawala ang kalahati ng kaba ng mga trabahador. Ang kalahati ay nasa pagkain. Mukhang inaayos ang lumang ledger. Hindi pag-aayos. Pagsusulat muli. Bumalik si Mang Chen sa kawaling 2. Bumalik ang kawali, bumalik din ang mga patakaran. Di namin ito nabayaran noon. May mga di nagtugma sa mga naalala ni Mayan. Ilan ba ang di nagtugma? Di ko rin alam. Tapos na yan, bakit pa binubuhay? Pero yung mga tiket sa pagkain, hawak pa ng mga trabahador. Kung di lilinisin ang lumang utang, malamig din ang bagong kaldero. 2 tiketan ko, ibabalik sa katapusan. Hindi binigay. At lupa ang sobra nilang kinuha sa akin. Magparehistro muna. Pumirma ang may-ari. 3 araw tapos na. Hiwalay ang bagong ledger at ang luma. Sundan ang sinabi niya. Lilinisin ang luma, pero may proseso. Pwede bang ibalik yung pera? Ibabalik ang dapat, pupunan ang kulang, imbestigahan ang dapat. Ako ang magsusulat. Tingnan mo muna kung saan nagkagulo noon. Hindi kita pinipilit. Pero ngayon, kayo na ang may karinderya sa obra. Natatakot ako na walang mag-ako nito ulit. Utang ni Shaolin ang luma. Pero kung gusto mong magsimula ulit, kailangan ilabas ito. Jianping, ito ay sa tatay mo. Babayaan ko ito ng paunti-unti. Huwag mo isama sa bagong ledger ni Jianping. Pahinga muna. Hindi ako makatulog ng mahimbing hanggat di ito nalilinis. Lahat ito, galing sakin. Kung gayon, panoorin mo. Tingnan mo ng isa-isa. May mga mali akong naitala. Mali pa rin yun. Alam ko, Ibayad din ang mga lumang ticket. Hindi pwedeng itanggi ang pagkain na hindi pa nababayaran. Kapag bayad na ang utang, saka lang mag-iinit ang bagong pagkain. yung 500 piso, hindi yon Hasyan. Ako ang nagpilit kay Zawlin na magpahiram noon. Kanino mo sinasabi yan ngayon? Sinasabi ko sa ledger. Perang inutang ko. Ako ang dapat magbayad, hindi siya. Hindi maliit ang halaga, ang tao ang naliit. Nung umuwi siya, naninilaw sa lamig ang mga kamay. Sabi niya, hindi naman daw malamig. Nung panahong yon, pera lang ang iniisip ko. Kontrata namin yon. Inisip ko, kapag umalis siya, walang hati. Kaya pinaalis mo siya, pinalamig mo rin ang kawali. Babawin ko to. Hindi sa isang sorry lang. Bayaran ng utang, ibang usapin ang pananakit ng damdamin. Alam ko. Mali ba ang pagdating ko? Tamang-tama. Ngayon, lilinisin ang lahat ng lumang utang. Ngayon, tama na ang lasa. Pwede na ba akong magpatala? Isang araw pa. Kapag stable na ang ledger at ang pagkain, Isama mo pati yung 500 pesos. Isulat lahat ng dapat isulat. Mahirap ang bukas. Pero mas mahirap ang pigilang magpakailanman. Sasamahan kita. Una, ang araw na yon, 500 piso. Ako ang kumuha ng 500 piso.
Ako ang nagpalayas ng mga tao. Ako ang may utang sa ledger. Ako ang kumuha ng tao para magnakaw at sirain. Hindi ako napilit. Tatanggapin ko kung paano ako bawasan sa ledger. Pero ang pagtanggap sa utang, hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Alam ko. Tatanggapin ko. Kapag tinanggap mo, kailangan mong bayaran. Sweldo ni Ginoong Son, kalahati na lang. Bayad ni Ate Gizi, tapos na. Ang utang sa gulay ni Ginoong He, 2 beses na lang ang natitira. Ang halagang ito, unti-unting ibabawas. Para malaman na ang bawat nasirang bagay ay may halaga. May halaga ang pinto. Mas mahalaga ang loob ng tao. Ito, pwedeng ibalik pa. Kung mahanap, ibalik. Kung hindi, rehistro muna. Bawat utang na nababayaran, isang away ang nawawala. 3 araw akong nag-tryout sa Linshen. Ngayon ang pangatlong araw. Narito ang ledger at pagkain. Pwede na ba ang plaka? Tingnan muna ang ledger, tikman ang pagkain. Kung matino ang pagkain, malinis din ang ledger. Pwede ka magkaroon ng plaka. Pwede kang magkaroon ng plaka ng pilot. Reviewin sa loob ng 3 buwan. Ang susunod sa patakaran ang mananatili. Mainit ang pagkain, malinis ang ledger. Hindi yuyukod ang tao. Mabuti. Bukas, bago magbagong taon, huling hatian na. Oras na para magbigay. Isa-isa ang pagbibigay. Ang pera ng sino, siya ang pipirma. Ang sirang pintuang yun noon. Ngayon pa ang maayos na tindahan na. Nasira man ang pinto, hindi nasira ang ledger. 6 Yaoshuan, tagahatid. Lahat ng utang nabayaran na. Ito pa, bonus para sa iyo dahil hindi ka humawak ng maduming pera. Maghahatid pa rin ako sa susunod. Pwede kang maghatid, basta malinis ang kamay mo palagi. Naniniwala ako sa ledger ninyo. Kailangan mong pumirma. Hiwalay ang tiwala sa ledger. Si Shaolin, naghugas at naghahatid ng pagkain sa dulo ng kalsada. Kabuang sweldo, ibabawas, puhunan, bayad sa pinsala. Ang natira, narito. Malinaw. Tingnan mabuti bago pumirma. Nakita ko ng malinaw. Gaano pa katagal ibabawas? Base sa sweldo mo ngayon, ilang buwan pa. Ibawas mo na. Hindi pwedeng iwanang hindi tapos ang ledger. Kapag lumamig ang pagkain o nagulo ang ledger, tatanggalin ang plaka. Naiintindihan ko. Tingnan ang ticket. Nasa ledger ang usapin. Di malilito. Dati, siguradong pinagpira-piraso mo, at niluto sa sirang basket. Dati ay dati. Ngayon, Ngayon, nakikita na ni Zhao yun. Ang mga kumakain ang nakakaalam ng pagkakaiba. Nang umalis ka, akala ko wala nang paglalagyan ang kamay mo. Ngayon, meron na tayong 3 kalan. At sa hinaharap, bawat isa kailangan bantayan ng mabuti. Jianping, boss ka na ba ngayon? Ako ang namamahala sa kalan. At ako rin ang nagtatakda ng mga patakaran. Yung mga patakaran, sabay natin pinag-usapan yan. Mang Chen, mayroon pa bang mainit na sabaw ngayon? Mainit na kanin, malinis na ledger. Kain ng walang hiya.